Patuloy na bineberipika ng Overseas Workers Welfare Administration Region 6 ang impormasyon na may isang Ilongga OFW na umano'y naabdak sa Israel. Habang pamilya naman ng Negrense OFW na namatay sa Israel nakatanggap ng tulong mula sa DSWD. May detalye si Zen Kilantang ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Kinumpirma ng Iloilo Public Employment Services Office na may kumontak sa Bulig Ilonggo Migrants Desk ng Iloilo Provincial Government tungkol sa isang Ilongga OFW na hinahanap matapos umanong tangayin sa nagpapatuloy na gyera sa pagitan ng bansang Israel at grupong Hamas. Hindi muna nagbigay ng dagdag na detalye ang Iloilo Peso ang pagkakakilanlan ng nakipag-ugnayan sa kanila at kung taga saan ang nasabing OFW habang patuloy pa raw nilang biniberipika ang naturang impormasyon. May nagtawag sa amon nga apektado ang magbugto o kung magutod duha ka bilog, ang isa safe na siya, ang isa ginabdak. But we still have to validate that kay nautod ang communication, and we are trying to reach sa naghatag sa information pero hindi namon ma-contact na, no, so we are trying to validate and make a follow up sang amuran nga sitwasyon sang magutod. Matatandaang ni-reactivate ng Iloilo Provincial Government ang Operation Bulig Ilonggo Migrants Desk upang mag-assist sa mga OFW na nasa Israel at kanilang mga kaanak. Bukas ito 24/7 at maaaring kumontak sa pamamagitan ng hotline at social media accounts ang mga OFW o kanilang mga pamilya. Sinabi ng OWA Region 6 na wala pang pamilya na dumulog sa kanila upang iparating ang kaparehong impormasyon. Once, ma'am, na nag-report ang family here sa office, ini-endorse namin siya sa embassy natin, ma'am. Sa 140,258 na OFW na mula sa probinsya ng Iloilo, 194 sa mga ito ang nagtatrabaho sa Israel. Siniguro naman ng Iloilo City LGU ang tulong sa mga OFW na marirepatriate. Ayon sa Iloilo City Peso, sa 23 OFW sa Israel na kanilang na-contact ay isa sa mga ito ang nagsabing nais nang bumalik sa bansa. Halos isang oras lang ang layo ng lokasyon ng nasabing OFW mula sa sentro ng bakbakan sa Israel. Nagbigay naman ng kabuuang 40,000 pesos na cash assistance ang DSWD-6 sa pamilya ni Loretta Alacre sa Cadiz City, Negros Occidental. Si Loretta ay isa sa 3 Pinoy na napatay sa gyera sa Israel. Magbibigay din daw ang ahensya ng dagdag na 10,000 pesos na burial assistance sa oras na dumating ang mga labi ng OFW sa Pilipinas. Siniguro rin ng Cadiz City LGU na magbibigay ng tulong sa pamilya Alacre. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, Zen Kilantang, nagbabalita para sa GMA Integrated News.